So, Bjorn, ito. Bibigyan kita ng isang klase ng batch process. Yan. Okay. Ginawa ko yan para sa iyo, bro. So, okay bibigyan kita ng isang klase para yan, okay. So, ganito, bro. Ang unang pupuntahan mo, ang gagawin nating batch process ay resizing images. So, ito may handa na akong isang folder. Itong folder na to, ito yung mga nag-pictorial kami. So, meron tayong 3, 6, 9. 9 na klase. Iba-iba yan. May landscape and may portrait. Ngayon, raw file yan. Pag sinabing raw file yan, pag dinrag mo yan dito sa Photoshop, tinan mo kung gaano kalaki. Yan. Image size. Ayan 9 inches. 9 by 14 inches. So, sobrang laki. Profiles kasi. So, ang gagawin natin, i-resize natin yan. Ang kagandahan naman dito sa Photoshop, pag nag-resize ka. So, okay, mamaya na lang. So, para ma-resize mo yan sa batch process, dito tayo pupunta sa file. Tapos, script. Tanda mo, file, script, and image processor. So, itong image processor, ito yung window niyan. So, ito yung select the image to process. So, piliin mo yung mga image. So, yung naihanda ko na. And then, ito yung save the location. Save, select location to save the process image. So, hindi ko napabaguhin. Save in same location. So, ngayon itong gagawin natin. Ito kasi wala pa yan, di ba? Wala yan. Wala yan kanina. Nilagyan ko lang yan. So, ang gagawin natin, yung mga image sa yun, i-resize natin. So, gawin natin 5R. Like for example, 5R. So, ito, yan. I-click ko yan. So, ito nilagay ko na yan. Kanina kasi wala yan eh. Yan. So, ibig sabihin ng 21 pixel and 15 pixel, ayun yung 5. Ayan. Like for example, ito. Gawa tayong bago So, yan. Nakaset siya sa photo, 5R. 7 by 5. Ang width niya ay 7, ang height ay 5. So, pag kinumbert mo yan sa pixel, ay yan, 21 by 1500. So, ganyan. So, ganyan yung gagawin natin dito. Sa script, email, file, script, image processor. Yan. So, yan. I-resize natin into 5R. So, kukunin na natin yung location, yung area. Yan. Control B. So, yan yung address. Okay. So, yan na yung address. Na kung saan kukunin natin yung okay, mali. Ulitin natin tayo dito. Kunin natin itong location. Control C. And then, balik tayo dito. And then, select folder. Control V. Okay. So, yan na. Ngayon, i-resize natin yan. I-run ko na. Yan. Tingnan nyo kung mangyayari. Wait lang. Siyam na piraso lang yan. Kailan na tayo. So yan, okay. Ay, hindi pa pala, meron pa. Wait lang okay. So, kung mapapansin mo, iba-ibang orientation ng image ang kinuha ko. So, paano yan? Posible ba na maging unproportion yan? Halimbawa, hindi naka-landscape. Yung isa naman, naka-landscape. Yung isa naman, naka-portrait. So, baka gawin niya yung binigay kong size, yung 2100 by 1500. I-stretch niya yung portrait into para maging landscape. So, tingnan natin kung magiging ganun mangyayari. So, itong tinatawag nating raw file, ang size nito ay hindi ito naka-ratio. Ibig sabihin, hindi ito naka-ratio sa 5 by 7. So, magkakaroon ng
pagbabago yan. So, posibleng maging unproportion yung image kasi, kumbaga, i-fit niya ito into 5 by 7. So, gagawin ba ni Photoshop to? Tingnan natin kung gagawin to ni Photoshop. Yan, tingnan natin. Okay? So, pansinin mo kanina, ito lang mga picture na makikita mo pero ngayon nagdagdag ng folder. Ibig sabihin niya na yung process. Ibig sabihin niya yung natapos na. Okay. So, tingnan natin. Oh. Wow. Palaki natin ng konti. So, tingnan mo itong mga picture. So, kung mapapansin mo, hindi siya naging, walang nabago sa kanya. Parang hindi siya naging unproportion. Ibig sabihin, si Photoshop pala, may smart control. Kaya tingnan natin to. Yung ginawa natin sample kanina, dinag natin sa Photoshop. I-drag ulit natin sa Photoshop kung anong magiging size niya. Yan. Tingnan natin. Kanina ay nasa 9 ang width and 14 ang something ng height. So, tingnan natin ngayon. Image size. Tining. Okay. 3 by 2. Tingnan natin sa pixel. Tining. Okay. So, kung makapansin mo, pinreserve niya itong height. Diba? 2100 and 1500. Bakit yung width ganyan kaliit? Kasi nga, kagandahan dito kay Photoshop, dahil sa hindi nga siya naka-ratio sa 5 by 7 o sa 21 by 1500, so, hindi niya, kumbaga, hindi niya kinukompress yung image. So, nagbabawas na lang siya. So, ang kinuha niya dito ay yung 15. Kasi nga, hindi siya naka-ratio. So, maganda. Kasi unless, na yun yung kinrap mo na kanina pa na naka-ratio. So, kinuha niya yung 15. Dito sa portrait, ang kinukuha niya, para ma-resize mo, ang kukunin lang niya dito ay yung 1500. Yung height. So, para maging proportion. Dito naman sa landscape naman, tingnan natin. Pag landscape naman, ito, hindi rin na-distort. So, tingnan natin kung anong may ang image size niya. Image size. So, pixel. Yan. So, ang kagandahan naman dito, ang pinreserve naman niya dito sa landscape ay yung 2100. So, nabawasan din to. Hindi siya naging 1500. Ibig sabihin, ang ganda kay Photoshop ay pinipreserve niya yung kanyang ratio. So, ikaw na lang bahala mag-crop kung gusto mo talagang gawing eksakto siyang 5 So, magagawa mo rin yun using this yung tinatawag nating action. Okay. Good luck, bro, ha. Sana makatulong sa itong konting tutorial patungkol sa image processor. Okay. God bless.